Sa runabout, stop ka daanay. Kailan tawon mo ang right mo kung may pasalakyan. Stop daanay, stop. Stop. Hi guys! So ayan, bagong ligo ako. And today is Saturday. Teka lang ha. Medyo oily yung skin natin dito sa video na to kasi nag-apply ako ng mga skincare ko. Skincare daw, oh. Ayan. So, maghahatid ako kay Angela sa kanyang work. Pero, siya yung ipapadrive ko ng sasakyan. So, dadaan kami sa town and everything like that. Pero siya yung magdadrive ng sasakyan kasi nga, diba, naka-learners na siya ngayon, guys. Yes. Naka-learners na siya. And, sa pagdadrive, kailangan natin maglagay ng L-plate. So, ito yung L-plate na sinasabi ko, guys. Teka lang, saan na ba yun? Ito. So, yan. Ilalagay natin yan dito sa harap ng sasakyan. And then, yung isa doon sa likod. So, ilalagay ko lang to siya, guys, ha. Learners ka na dito. Kailangan maglagay ka ng L-plate. Kasi, malaki yung fines kapag hindi mo nalagyan ng learner's plate to. Pag naano ka ng pulis, tsaka nakita na wala kang L-plate, malaki yung fines. So, isa dyan sa harap, and then isa dun sa likod. Dito yung L-plate kung isa sa likod eh. Saan na ba yun? Ito isa, ilalagay ko din dito sa likod. Pero maghahanap ako ng scotch tape. So, ayan na guys. Ready na. Meron ng L-plate dito sa harap. Kung saan makikita yan. So, ando na siya. And then, merong L-plate din dito sa likod. So, let's go na guys. Alisin siya mo, Angela? Okay. So, kailangan dala-dala niya rin yung kanyang license. Kumuha siya guys ng kanyang learners, ano pa lang siya noon, magsi-16 kasi magli-learners ka dito, 16 years old. 16 years old ka eh. So magsi-16 siya noon. Kumukuha na siya ng exam, ng learners exam para maipasa niya yon. So nung naipasa niya na yung learners exam niya, nag-hazard ka pa, Teng? Ay, hindi pa pala siya mag-hazard. So, nung napasa niya yung kanyang learner's exam, pumunta kami doon sa Vic Roads para kumuha ng kanyang learner's permit. So, yun. Kumuha kami ng kanyang learner's permit and then, nung nabigyan na siya ng learner's permit, makakapag-drive na siya under sa supervision ng mayroong full license. Isa man to ka-learners, so, parehas ka mo. So, kapag nasa runabout, always look at your right. So, ayan guys, nagdo-drive na siya papunta sa kanyang work. So, bali madadaanan namin yung town and merong mga 3 runabout siyang madadaanan. And then, mga 10 minutes travel yon simula sa bahay and then papunta sa work. And then, yung ginawa niya dito, before siya mag-drive, is mag-login ka sa iyong Vic Roads account and then start mo yung driving and then i-end mo siya kapag nag-park ka. And then, yung supervising driver mo, like for example, ako, as a supervising driver niya, i-approve ko yon sa aking Vic Roads account din. Para papasok doon yung 10 minutes na driving niya ngayong araw. So, kailangan magka 120 hours siya na driving within sa isang taon. And then, kapag nakuha niya na yung 120 hours, ay pwede na siyang mag-apply for P-plate. So far, so good naman siya, guys. So, papuntang town na to. Yung, ara lang sa linya mo. Hindi ka lang maglapaw. Baay. Diretso. Diretso. Diretso lang. Okay. Sa may shared, hinay ka lang daw. Karoon siya shared line yun na daw. Shared. Meaning, ang priority ang pedestrian.
Sige, sige lang. Lantaw to sa wala kag tuo mo. May araw, may ato dito ka na nga daan. Stop ka. Kay may ganan. Stop. Stop agad kay basi maliko na siya. Sige, diretso. Diretso lang. Okay. Run about again. Oo, straight lang. Pero stop ka anay. Kag maglantaw sa right mo. Maintain lang imo balaan mo rananda kay learners ka pa lang. Okay. Stop. Lantawon mo kung diin ga signal ang mga incoming nga salakyan. Stop lang da, wala salakyan. May to diin siya. Ga pa right, diretso. Kaya ga signal siya para right, paliko. Diretso lang. Okay. Oo, pa-left ka da karon. Basta sa runabout ka, tanawon mo gid ang sa right mo nga mga salakyan kung ano ang ilang sinyas. Kung wala sila ga sinyas, meaning padiretso sila. Signal ka na nga daan kay may gasunod sa imo. Lantaw kung may salakyan, alert. Why? Pwede ka kaliko. Ay waay man. Okay. Op, masubra ka wow. Okay, very good. Maintain lang. Okay. You're good, very good. 60 lang man. Pwede lang pwede man na 55, pwede man Basta hindi ka lang maglapaw sa 60 kay ma-overspeeding ka na sinadayon. Aware ka gid. Ha? Oo aware ka gid dapat ya. Wala may gakabayad sa underspeed. Okay. Lapit na lang kami sa work ni Angela. Very good thing, good job. Ginpaandar mo ang time mo. Okay. Karon kung lapit na lang masignal ka naman. Indicate. Sige lang. Mayad gaya mabalaan mo kung paano ya diskarte kung may parkingan kagwaay. Pero kinanlang ang tiil mo sa sa dinggan sa preno. Pwede ka na ka signal. Pwede break ka na daan. Diri ka lang sa kilid niya diyo. Diri ho kay ko lang. Dira na. Op, nandiri ka lang yo. Nandira lang. Ako lang mapasulod to. Bye. Good job. Ayan guys, dahil natapos na siya sa pagdadrive niya, aalisin ko na tong learners na plate. Kasi kapag hindi ka learners at naglagay ka ng learners na plate, ay may babayaran ka din. So aalisin ko yan. Alisin ko na to. Uwi na ako guys, dahil naihatid ko na siya. So yun, nakakakaba. Kapag ikaw yung yung nagsusupervise, medyo nakakakaba kasi alam mo yon yung hindi mo talaga maiiwasan yung kakabahan ka, mga ganyan. Pero okay lang din, parang pinapaano ko na lang yung ko. Pinapa-strong ko na lang yung yung mind, yung damdamin, Isa talaga sa pinakamahirap na matutunan at first is yung pagdadriving. So alam naman natin yan na kapag nag-uumpisa tayong matutong mag-drive or nag-uumpisa tayong mag-driving lesson, nakakakaba na hindi mo maintindihan. Pero wala, kailangan talaga dito kasi guys na magdadrive talaga sila. So
wala talaga kaming choice as a parents kundi panantagan namin yung aming loob na na matuto silang mag-drive. Ang hirap kasi talaga dito kapag hindi ka nagda-drive. And kapag naka-learners ka, like for example, naka-learners permit ka pa lang and magda-drive ka ng walang anong tawag dito? Walang supervision, and then ikaw lang mag-isa, ang laki-laki ng fines, guys. Ito kasi stricto. Wala ditong pasensya, wala ditong pwede ba nating pag-usapan lang muna kasi first offense ko pa to or what. No, hindi yan dito. Kailangan maging responsible ka talaga sa pagdadrive mo, lisensya mo, roadworthy ng sasakyan mo, rehistro ng sasakyan mo, lahat yan, guys. Kasi hindi mo talaga alam kung saan nagtatago yung mga pulis na yan. Minsan magugulat ka na lang na kapag nagda-drive ka, parang okay naman, pero kung may mga violation ka, makikita nila na overspeeding ka. Ha? Andyan na sila sa likod mo. Oo, so yun. Kaya siguro dito ang mga tao sa pagdadrive is medyo maingat. Maingat talaga, nakarehistro, hindi. Minsan ka lang dito makakakita ng nagdadrive na umiinom. Mostly dito talaga responsible driver na kapag nagdadrive sila, hindi sila talagang naglalasing, hindi talaga sila umiinom, or kung umiinuman sila, hindi sila magdadrive pa uwi, or kung gusto man nila ay magpasundo, magpaganyan, pero hindi sila magdadrive sa kanilang car. So yun yung mga dito, kagandahan lang. So kailangan mo lang talagang sundin yung mga road signs, mga ganyan, kasi super strict talaga sila dito, guys. So sa susunod, dito pa lang kami sa town, pabalik-balik pa lang sa town kami. Next time, ipapadrive ko naman siya papuntang Traralgon. So medyo tricky yung daan. Hindi naman tricky, I mean tricky siya sa mga baguhan. Pero kung syempre, kung like for example, kagaya natin or kagaya namin na full license na and then na sa pagdadrive, is easy lang naman talaga yon. Pero sa mga new, sa mga baguhan, sa mga learners, bagong salta lang siya talaga sa manibela, guys, is medyo mahirap pa yun. So sabi ko sa kanya, take it easy, right, eyes on the road, kailangan alert ka, and defensive driving yung importante dito. Dapat defensive driving ka talaga. So yun, and then ikaw din na supervising person sa driver, sa passenger seat na nag-supervise sa nagda-drive is kailangan malakas yung loob mo, and then mahaba yung pasensya mo, kasi kapag hindi ay talagang mag-aaway kayo. So ayan, guys, andito na ako sa bahay, and hanggang dito na lang yung ating vlog sa araw na to. Maraming salamat sa panonood, and sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo. And thank you nga po pala sa lahat ng mga subscribers ko na patuloy pa ring sumusuporta at nanonood ng aking mga vlog. So thank you very much. Dito na ako sa bahay. Bye!